Sa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga via Zoom, si Dr. Rene Louie Gutierrez, Division Chief Allied Health Professional Services Training Officer, Department of Head at Neck Surgery po ang ating makakasama ngayong umaga. Doc, good morning po. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Yes, good morning Jade and Admar. Maraming salamat din sa pagkakataong ito. Opo, pag-uusapan po natin tungkol po ito sa sore throat. Ayan, ano ho ba itong sore throat, Doc? At bakit mahalaga ang wastong pangangalaga sa ating mga lalamunan? Ang sore throat ay pananakit no nitong parte ng ating katawan dito sa may leeg. Diyan yung makikita yung lalamunan, no? Dito kasi sa leeg, dalawa yung parang tubo diyan, yung isang papunta sa baga, yung larynx at saka yung pharynx, yung papunta naman sa esophagus, papunta sa tiyan. No, so itong mga dalawang tubo na ito yung nagdadala ng hangin no para tayo makahinga ng maayos at yung pagkain para naman sa mga nutrisyon ng ating katawan. Ngayon, kapag kunwari nagkaroon ng pamamaga dyan, inflamasyon, infeksyon, no, dulot ng viral or bacterial infection, ay nagkakaroon po ito ng soreness or pananakit sa ating lalamunan. Po, nakakaapekto ho ba, Doc, yung panahon po natin, yung pabago-bago po ng panahon natin sa kalusugan po ng ating lalamunan? Opo, mayroong mga pagkakataon no, na kapag sobrang lamig ng panahon ay dumarami yung mga viral illnesses tulad ng naranasan natin nung last quarter ng 2025 tsaka itong early January, February ay tumaas ang ating mga kaso ng mga viral infection, viral illnesses. So nauso na naman itong mga tonsillitis, no, mga pharyngitis at iba pang mga problema dito sa ating lalamunan. Opo, pero ibig sabihin ho ba pag nagkakaroon ka ng sore throat, laging sanhi po ba yung sipon o trangkaso? Opo, yung sipon po ay trangkaso, ay flu yan no. Maaaring ito yung mga viral illnesses na tumatama no sa ating mga pasyente at ito naman ay kapag sinabing viral kasi maaari itong mawala no within 5 days no, kumbaga kusang mawawala, kusang gagaling. Kapag bacterial po kasi ito ay tumatagal ng more than 5 days no, more than a week no, at kinakailangan ito ng mga antibiotiko. Paano ho ba yung malalaman, Doc, na isang simpleng sore throat lamang at hindi po isang seryosong sakit na, hahandog sa seryosong sakit yung pagkakaroon mo ng sakit sa lalamunan? Oo, very general kasi kapag sinabi nating sore throat, yung para may nararamdaman sa may lalamunan. So pwedeng kapag naabuso rin kasi yung ating lalamunan, tulad ng mga voice professionals, no, mga broadcaster, mga preacher, singer, ito ay maaaring magkaroon ng epekto dito sa bandang parte ng lalamunan at nananakit ito dahil nga sa inflamasyon. Alin sabay nito ay nagkakaroon ng pamamaos o yung dahil nga sa pamamaga ng lalamunan, ng vocal cords at yung laryngeal area kung kaya't pagbabago yung kanilang boses. So ito yung isang general term na kumbaga lahat ng nararamdaman ng pasyente sa lalamunan ay parang iniisip nila na ito ay sore throat. Opo, opo. At ano ho ba yung mga unang senyales bago ka magkaroon po ng sore throat, Doc? Unang senyales yun nga, parang meron nakabara sa lalamunan. Maaaring ito ay yung mga sipon, post-nasal drip, no? Dahil nga maaaring ito ay cause din ng allergy kapag may mga allergen sa paligid. Viral bacterial infection, nagkakaroon po sila ng early warning signs na paglalagnat, no, fever, paring low grade o high grade fever, at malibad sa lump in the throat, yun nga, yung parang nagbabago yung kalidad ng kanilang boses. So ito ay ilan lamang sa mga sintomas na maaaring maramdaman ng ating pasyente. Opo, bago ko ipasa kay partner Admar, ngayong panahon ba, uso po yan na ngayon o kahit na anong mga araw yan, possible tatamaan ka niyan? At kapag nagkaroon ka na niyan, agad ba magpatingin ka na sa doktor? Yes, Sir Jade and Admar, no? So ito ay walang pinipili po na panahon, no? Dumadami lang kapag malamig ang panahon dahil nga sa paglaganap ng mga viral illnesses.
Pero kahit anong buwan ay maaari kayong magkaroon ng sore throat kasi nga maraming mga risk factors ang pwedeng magdulot nito. Magandang umaga po, Doc. Si Admar po ito. Yes, sir. Common po ba yung sore throat kapag parang yung nasa transition tayo from malamig to mainit or mainit to malamig na panahon? Yes, so tulad ng nabanggit natin kanina, kapag may mga viruses kasi na mas tumatagal no kapag malamig yung panahon. So kapag may mga transition na mga klima ay talaga namang dumarami, nag-spike out itong mga ganitong uri ng sakit. Opo, yung pagsisipilyo ng ilang beses kada araw, malaking tulong po ba yan para makaiwas po sa sore throat? Opo, sabi nga natin maraming mga risk factors sa pagkakaroon ng sore throat at isa nga dito yung oral hygiene. Kailangan mapanatili natin maglinis ang ating bibig no? At lalamunan dahil nga ito ay pinamumugaran ng iba't ibang klase ng bakterya. At kapag nagkaroon ng imbalance dito, nagkaroon ng bacterial proliferation, ito yung nagdudulot ng mga pathologic illnesses, problems. Opo, ito po bang sore throat kapag lumala, mapanganib sa ating kalusugan? Opo, meron tayong tinatawag din na tonsillitis, no? Ito ay nagpapamalas din ng simptomas sa sore throat. At itong tonsillitis kapag paulit-ulit ay maaaring mag-cause ito ng mga problema sa puso, ng mga RH, rheumatic heart disease, tsaka sa kidneys na rin, no? Yung mga glomerulonephritis. So maaari itong ma-target yung mga major organ systems natin. Kung kaya't naman ito ay dapat wag isawalang bahala. Opo, nabanggit mo kanina po no, yung mga kagaya namin na laging ang trabaho ay laging nagsasalita at kung ano pang mga propesyon na laging nagsasalita, mas ano sila, mas prone na magkaroon po ng ganitong klase ng sakit. Yan, yan tinatawag natin na voice professionals. No? So itong mga voice professionals na to ay lagi namang ginagamit ang kanilang boses kung kaya't ito ay maaaring magkaroon ng pamamaga no, sa kanilang vocal cords at ito ay nga ituluyang magkaroon ng sore throat. Opo, ano po yung maipapayo ninyo sa ang boses ang puhunan para hindi naman po masira yung lalamunan po? Well, kailangan i-hydrate ng palagi ang ating lalamunan, Sir Admar, no? Kung kaya't para mapanatili natin na moist itong paligid at hindi ito maging dry at magdulot no, ng palagi ang sore throat. Meron po akong napanood sa social media ng mga videos, no? Yung either AI na mga videos, may mga information na binabahagi. Yun daw pong posisyon sa atin pong pagtulog, meron din daw pong epekto sa ating lalamunan. Parang di ko alam kung right ba or left, kung saan nakaharap po. Ito po ba ay legit po, Doc? At ano po ang maipapayo ninyo na tamang posisyon na lang sa pagtulog para safe yung ating lalamunan kung meron man? Opo, eto, sa pagtulog po kasi ang iniiwasan natin ito yung reflux, yung pagbalik ng asido mula sa ating tiyan. Kung kaya't ina-advise na sa kaliwang bahagi, no? Kasi yung tiyan natin nasa kaliwang bahagi at para maiwasan itong mga reflux symptoms. Sa reflux naman, yung umakit yung acid, Sir Edmar, dito sa ating lalamunan at nag-cause ng pamamaga ng lalamunan at nagdudulot ng sore throat. Yung acid po na yan po, Doc, na sinasabi nyo po, kasi meron po kasing mga individual din na hindi lang kayang kaliwa talaga. Minsan mangangalay ka rin at lilipat sa kabila or iba pang mga posisyon. Yung acid na napoproduce niyan, saan ba yan galing? Needed ba na ilang oras bago ka matulog ay ano na, kumbaga parang early ka kumain, hindi pwedeng busog ka habang natutulog or ilang oras lang or ilang minuto lang tapos matutulog ka na puno yung tiyan mo? Tama. Kapag na-diagnose po, Sir Admar, ng reflux laryngitis or yung GERD, ay pinapayuhan natin na dapat elevated yung head portion para yung asido ay hindi umakyat dito sa kanilang lalamunan. Ngayon, iniwasan din natin yung pagkain ng, alam mo yung lamon, yung madaming pagkain, yung biglang pagkain. Dapat small frequent feeding at dapat mga ilang oras bago matulog. No? Umupo muna, gumawa muna ng ibang activities
bago sila humiga. Pinakamahalaga dito yung inclined or elevated yung kanilang head portion. Opo, balikan ko lang po dito sa lalamunan pa rin po, no? Meron pong mga napapansin din po ako na yung pangangati ng lalamunan na nagkukos ng mga pag-ubo po, Doc, no? Hindi naman dahil sa may plema, pasintabi sa mga kumakain ngayon, dahil sa plema, dahil lang merong kumakati yung lalamunan sa iba't ibang mga kadahilanan po, Doc. Oo. Meron tayong mga commercially available na mga kumbaga mga lozenges, no? Pwede na lang i-take 'yon. Pero pinakamahalaga, uminom po ng maraming tubig, no, para ma-wash out po yung parte ng lalamunan at mapanatiling humid, no, moist, no, yung ating lalamunan. Opo. And yung nabanggit mo yung lozenges. Tapos merong iba ng alternatibo nila doon na mas mura na mabibili nila, yung pagkain po ng mga menthol candy, no? Na mas mura. Safe po ba 'yon or mas makaka-cause pa yun ng mas lalala pa yung sakit considering marami din yung sugar noon? O ano ba yung tamang formulation po, Doc? Tama po yung nasabi niyo, no? Siyempre, kapag may kaalinsabay na diabetes, medyo pinagbabawalan natin yan. Or kapag meron na silang reflux, pinagbabawalan din natin kasi it may trigger yung acidity ng tiyan. So kung in moderation lang naman at hindi naman palagian, no, pwede naman yan, Sir Admar. Anything na makakasuit ng kanilang lalamunan. So pwede rin yung mga maligamgam na tubig, no, para lang siyempre sabi nga natin, wag madry yung kanilang lalamunan. Opo, considering nasa specialty nyo po or your expertise nyo po ay nasa ENT, tanong din ng ating mga kababayan, bakit minsan din po nagkakasabay yung ubo at sipon? Opo, yung ubo at sipon ay maaari alam mo ito, Sir Admar, yung tenga natin, yung ilong at lalamunan, magkakaduktong yan, no, pagdating doon sa may bandang dulo. So kapag meron tayo tinatawag na post-nasal drip, natural inuubo ang pasyente kasi kailangan i-cough out ito, no? Parang natural response ng ating katawan. So lahat po yan ay usually magkakaduktong ang tenga, ang ilong at ang lamunan. Opo, no. And eto pa, Doc, no, kasi minsan, 'di ba, sinasabi nila pag pasitabi sa mga kumakain ngayon, pag lumuwa ka ng plema na may dugo, delikado na rin yan. Tapos, meron din na klase ng pag-ubo na dahil sa sobra grabe na yung ubo mo, meron din ka rin makikitang parang dugo. Ano bang kaibahan nun? Dapat mang magtaka na ako or dahil lang sa, or meron bang proper na pag-ubo kung meron man po, Doc, na hindi na maapektuhan yung ating lalamunan? Opo, yung pagkakaroon po ng bahid ng dugo sa lalamunan ay maaari po nanggagaling din sa ibabaw ng ilong, no, sa upper portion. Kung sobrang lakas naman yung pag-ubo, maaaring nga ito ay galing sa lalamunan or maaaring galing sa baga. So makika-cough out nila yan at mapapansin nila yung plema nila ay may bahid na dugo. Kapag ganito po ay kailangan ipasuri po talaga sa ating mga espesyalistang doktor para matukoy kung ano yung pinanggagalingan nito at ito ay hindi na lumala. Kung may proper, kasi minsan pag nag-uubo, minsan dito, kasi gusto mong, ang iniisip kasi ng ilan, gusto nilang ipalabas yung kanilang plema at gusto nilang galing dito sa minsan sa throat, no, lalamunan. Kaya minsan sumasakit yung lalamunan mo, lalo na kung frequent yung pag-ubo mo. May tama din pong, may tama po bang pag-ubo? Or paano ba siya or hayaan lang siya? Opo. Yung mga pasyente po natin kasi para i-clear out yung kanilang nose, minsan pasinga kapag palabas, no? Kaya pasinghot yung papaloob, no? At inuubo nga nila to, expectorate out. Well, kapag sobrang nagko-throat clearing ang tawag natin doon para matanggal yung mga plema sa lalamunan, ay maaaring ito ay mag-cause sa pabamaga ng lalamunan kung kaya't ito po ay ina-advise natin na huwag masyadong gagawin. Kapag palagian na, no, yung nararamdaman na parang may throat discomfort, ay magpasilit na po kayo. May tinatawag tayong laryngoscopy, visual laryngoscopy. Ito ay sinisilip yung lalamunan, no, sa pamamagitan na maaari dito sa ilong, no, or yung rigid scopes namin pinapadaan sa may bibig para makita natin yung loob ng iyong lalamunan. Opo, nabanggit niyo po yung pagsinga, pasintabi ulit sa mga kumakain. Meron po bang tamang pagsinga? Kasi
nung one time na nakapakonsulta din po tayo sa doktor, ang sinasabi nila, hindi pwede yung talagang hard na magsinga na gusto mong ilabas talaga yung paano po ba yan, Doc? Opo. Opo, ang pagsinga ay mas maganda kung paisa-isa lamang no, na butas. No, tatakpan niyan, isinga nyo, at yung kabila naman. Sapagkat kapag pareho yung tinakpan niyan, wala pong pupuntahan yung nabibuild up na pressure at minsan meron pong tendency na pumunta ito doon sa bahagi ng eustachian tube papunta sa tenga. Kung kaya't na laging sinasabi ng pasyente, Dok, parang biglang nabingi ako or parang may pumasok na tubig or hangin doon sa loob ng tenga ko nung ako ay suminga. So ito po ay dapat maging aware tayo sa mga ganitong bagay. Napakasimple pero maaaring magdulot ng discomfort sa ating mga pasyente. Siguro bilang panghuli na lang napaalala natin sa publiko, Doc, paano po ba pangalagaan yung ating mga ilong, ating bibig, lalamunan at ating tenga? Kasi Yes, nabanggit mo na magkakaugnay lang pala ito or magkakoconnect. Opo, sa tenga po, usually pinaka-most common dyan yung pamimingi, pananakit ng tenga, sa ilong naman, pagbabara, no? Minsan magkakaroon ng pagdurugo, pananakit. Sa lalamunan, ganun din. Minsan para may nagbabara kung may tonsillitis or nahirapan huminga, nahirapan lumunok. Kapag kayo po ay nakaranas ng mga ganitong klase ng mga sintomas at sa tingin nyo ay tumatagal ito ng ilang araw, ay huwag po kayo mag-atubili no, na sumangguni sa ating mga ENT head and neck specialist. Kami pong lahat ay handang gumabay sa inyo para mabigyan kayo ng tamang lunas. Alright. Doc, maraming salamat po sa inyo po oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po. Yes, so maraming salamat sa inyo, Sir Jay and Admar. Ayan po mga kababayan, si Dr. Rene Louie Gutierrez, Division Chief Allied Health Professional Services Training Officer ng Department of ENT Head and Neck Surgery. Mga kapartners, ang ating nakasama, nakapakinggan, kaugnay nga po dito sa sore throat, paano pangalagaan ang ating mga lalamunan para maiwasan po natin yung sakit sa ating mga lalamunan, mga kapartners.